Magandang araw po sa inyo ha. Nako, nagpapasalamat po ako sa lahat ng mga sumuporta, nagbigay ng mga messages of support at medyo nahabag dun sa ating Spokes Hour kahapon. Hindi ko naman po ninais na ma-depress ang iba, no? Sapat na ako na lang yung natidepress. Pero nakakataba naman po ng puso na ang dami sa ating mga kababayan ang nakidalamhati sa akin nung ako'y um, um, naging isang taon na namumuhay in exile sa mahal kong bayan na Pilipinas. Maraming salamat po at kinukuha naman po natin ang ating lakas sa inyong patuloy na tiwala at suporta. Gaya ng si Tatay Digong po ay kinukuha rin ang kanyang lakas sa inyong suporta at dasal. So ang aking hinihingi po, pagdasal po natin si Tatay Digong. Humingi rin po ako ng pagdarasal dahil ako po ngayon ay talagang nagmumuni-muni na kung anong gagawin. Dahil parang hindi ko na po talagang matiis na mawalay sa aking mga mahal sa buhay. Iniisip ko ngayon siguro na parang okay na rin na makakulong panandalian, basta naman madalaw paminsan-minsan ang aking misis at ang aking mga anak at titingnan po natin ang mga options. Siyempre, nandiyan may katotohanan na sa dami ng aking pinakulong, lalo-lalo na yung mga mamamatay tao, gaya ng mga ampatuan, at saka yung mga kidnappers na yung isa po nakakulong ngayon, bagamat hindi pa napapatuloy na nagkakasala, rineklamo na mismo ni Bibi Sara na nagbanta sa kanyang buhay at nagbanta rin sa ating buhay. So alam ko naman po na kung ako ay dadaanin sa proseso, nahaharap muna sa hukuman, magpapakulong, magpa-file ng petition for bail, posible po no, maging banta sa buhay ko yung pagkakakulong. So lahat naman po yan ay pinag-iisipan ko ng mabuti, pero ang totoo lang po ay talagang napakahirap na isang taon na akong nawalay sa piling na aking mga mahal sa buhay at sa aking inang bayan Pilipinas. So, samahan niyo po ako magdasal for guidance from the Lord at kung ano man ang maging decision ko naman po ay malalaman ninyo. Pero ngayon po sa ating Spokes Hour, ang tanong, nasaan po si Zaldico? Alam niyo po, si Zaldico, dalawang kumpanya niya ang binanggit ni Marcos Jr. na nakakuha ng pinakamaraming flood control project. At ulitin ko po 2 trillion ang linamon ng mga buwaya sa flood control projects. Kalahati nito linamon sa unang 3 taon lamang ng administrasyon nitong Marcos Jr. So talagang maswerte po itong si Zaldico dahil dalawang kumpanya niya ang nakinabang ng todo dito sa mga flood control. So hindi po natin alam kung talagang sila ay nag-guilty ng pagdarambong, di pa sila napapatunayan. Pero kung paniniwalaan po natin ang sinabi ni Mayor Benji Bagalong, 30% lang sa mga flood control projects ang napunta nga sa proyekto mismo at ang 70% ay kinupit. No? Hindi na kupit ang tawag doon dahil karamihan ng pondo winildasan nila, ninakaw na nila no? Sa talagang pandarambong po ang tawag doon, hindi na kupit. No? Dahil 70% na ang pinag-uusapan natin. Pero ang tanong, nasaan si Zaldico? Alam niyo po, there is justice somehow na pareho kaming wala sa Pilipinas. Pero ako, umalis ako sa Pilipinas dahil alam ko naman po na yung patuloy na investigasyon ng Quad Committee ay para lamang ako'y supilin sa aking karapatan ng malayang pananalita, para ako'y mapatahimik, at ito po ay isang pamamaraan na panggigipit sa mga aliado ng mga Duterte. Pero si Zaldico, nagtatago po siya dahil nagtatago siya sa pananagutan. Dahil ang kinakailangan niyang explain, unang-una, meron ba siyang conflict of interest na siya ang naging chairperson ng Committee on Appropriations, and yet, yung kumpanya niya ay nasa top 15 na nakinabang sa flood control project na linamon ng mga buwaya sa pamamagitan ng pandarampo. So, ang kapareho lang po namin ni Zaldico ay nasa abroad kami. Ako talaga, umalis ako para iwasan ang panunupil sa karapatan. At yan nga po ngayon ang dinidesisyon na ng bansang Netherlands. Kung talaga ako ay umiiwas sa panunupil, sa panggigipit dahil sa aking paninindigan bilang isang supporter ni dating Presidente Rodrigo Roa Duterte at ni VP Sara. Samantalang itong si Zaldico, malinaw po, umiiwas lang siya na sagutin. Unang-una, anong nangyari dun sa small committee ng Committee on Appropriations kung saan nagkaroon ng sangkatutak na insertions hindi lang para sa mga infrastructure projects, kundi dun sa talagang maanumalyang mga flood control projects. Sino-sino ang mga nag-insert dyan? At syempre yung sinasabi ni Congressman Toby Tiangco na 13 billion worth of insertions sa 2025 budget alone.
ang ginawa ni Zaldico. At ang dapat nating tanungin pa, paano yung 2024 at 2023 kung saan siya rin ang naging Committee Chairman Appropriations, no? Gaano karaming insertions ang pinasok dyan ni Zaldico at ilan at gaano karami sa mga insertions na yan ang napunta sa kanyang dalawang kumpanya, yung Hightone at saka SunWest. So Zaldico, kung nasaan ka man, nako, pareho tayong nasa abroad. Pero di gaya mo, ako'y naghihirap. Dahil wala naman akong construction company na nakakuha ng bilyon-bilyones na mga kontrata ng flood control. No? At syempre, dahil wala naman akong ganyang kalaking mga pera, ako po ay nagdidildil kumbaga. No? Sa katunayan po, itong paglabas ko ngayon ay naging abala lang kami dahil naghahanap kami ng venue para nga dun sa finale sa activities na gagawin namin para sabayan nga yung pagbibista kay Tatay Digong, yung confirmation of charges. No? So actually ako po, hindi naman ako talaga kumakain sa labas. Lahat linuluto ko dahil napakamahal dito sa Europa. Kaya iniisip ko, wow, si Zaldico talagang yung kanyang mga kamag-anak, no, yung kanyang pamangkin, nakakabayad ng 750,000. Samantalang ako, wala pong biro. Mula nung isang taon na akong naalis sa Pilipinas, wala pa po sigurong 10 beses na ako'y nakakain sa labas. Dahil talaga naman pong di hamak, napakamahal po ng bilihin sa lahat ng lugar kung nasaan ako nagpunta. No? Noong una ko pong pinuntahan na lugar dahil hindi naman ako magpalabas, dahil ako nga po ay hinahanap, talagang sa bahay lang ako. Nung pangalawa rin po, hindi rin ako makalabas, bagamat pinayagan ako lumabas ng 2 beses sa 2 buwan, once a week. At dito po sa Netherlands, talaga naman pong napakataas ang presyo ng bilihin. Hindi ka po pwedeng kumain sa labas. No? Kaya collectively po sa isang taon, siguro po mga 10 beses lang ako nakakain sa labas. No? Pero okay lang naman po yun dahil God is good. Binigyan naman niya ako ng kakayahan magluto. At mukha naman masarap naman ako magluto. In fact, dinadayo aking luto no, sa aking bahay ngayon dito sa Dahig. Pero ikaw, Zaldico, naku, yung pamangkin mo, 750,000, money lang yan. No? So I could imagine kung gano'ng karangya ang buhay mo ngayon sa Amerika. No? Huwag na natin ikailayat. Ang tanong, masisit mo ba yan? Na ang buong sambayanan ngayon ay kinasusok naman ka. Dahil alam nila na, gaya ng sinabi ni Magalong, ilantaran talaga yung korupsyon pagdating sa mga flood control projects at ikaw nga ay pinakamalaking nakuha. Isa sa pinakamalaking nakuha sa flood control projects. At ang nakakabuisit pa sa taong bayan, ikaw mismo nagbigay siguro ng pondo para magkaroon ng kontratang ganyan ang inyong mga kumpanya. So, hindi ko lang alam kung paano ka makakatulong dyan. Kasi alam nyo nga, sinabi ko sa inyo, client number 1 ko ang ama niya. Ang ama niya na si Delphine ko, nako, napaka-low-key po, napaka-humble. Hindi po yan nabuhay ng marangya. Bagamat alam ko ng mga panahon na yon, may kaya na rin. Nakatira nga po siya sa Bliss, sa SM North. At ang kanyang konsepto ng trip, magpapamasahe at linilibre na ako ng masahe doon sa napakatigas namang masahe. No? Siyempre, bata pa ako ng mga panahon na yon, no? Fresh out of law school. No? At talaga naman kung makita mo yung buhay ni Delphine ko, ibang-iba sa naging buhay nitong si Zaldico na may sariling Agusta helicopter. Hindi ko na po alam kung ilan ng mga magagara niyang kotse, nakatira sa marangyang mayaman na subdivision. Ibang-iba po talaga ang kanilang mga mundo. Pero ang masasabi ko lang, si Delphine ko talaga namang respetado. Bagamat siya ay kontratisto, kinikilala na matinong negosyante at walang nagdududa na merong kababalaghang ginagawa sa pera ng taong bayan. Hindi ko alam ngayon kung paano hinaharap ni Zaldico ang publiko. No? Ngayong pinagdududahan siya na napakalaking pondo ang nakalap galing sa gobyerno. Pinagdududahan lang naman po. Kasi hindi pa naman siya napapatunayang nagkakasala. Pero habang hindi siya humaharap sa Kongreso, alam naman niyang hindi naman siya ikukulong dahil siya naman napakalakas kay Speaker Tambaluslos, talagang ang conclusion, umiiwas sa katotohanan dahil ang katotohanan ay hindi maganda. Zaldico, uwi ka na. Hindi ka po pwedeng magtago forever. Bagamat hindi gaya ko, hindi ka iko-contempt ni Tambaluslos dahil napakalakas mo. Dyan naman sa Amerika, pag ikay nakita, kasusuklaman ka. Kadidirihan ka nga. Kaya mabuti pang umuwi ka na at linisin mong pangalan mo kung kaya mo. Dahil lalabas at lalabas ang katotohanan. Lalo na ngayon, galit na ang taong bayan. Ngayong araw nga po meron tayong Black Friday protest. Kung kayo'y busit na sa mga pandarambong na nangyayari, pwede ba ho
Sumama na kayo sa Black Friday protest. Sumamahan niyo si Ka Eric. Dalawa nga palang rally nangyayari sa EDSA ngayon. Yung rally po ni Ka Eric at yung Black Friday protest nandyan po sa May Robinson. Kinakailangan po ang galit ninyo hindi lang sa internet. Kinakailangan ang galit ninyo makita diyan sa lansangan. Ipakita natin muli na ang taong bayan ay tunay na soberenya at kapag ang taong bayan ay nagsabing tama na, sobra na, kinakailangan magbago na. At malinaw na po ang panawagan natin ngayon dahil ang Marcos Jr. ay pinayagan ang kumpanya ni Zaldico na nagbigay sa kanya ng napakadaming kontribusyon ng eleksyon para ma-corner ang mga manumaliyang 1 trillion worth of flood control projects. Kinakailangan Marcos resign. Hindi po pwedeng siya ay naghuhugas kamay. Ang katotohanan, hindi naman mangungurakot ng ganyan ng mga otratisa at mga politiko kung hindi niya binigyan ng basbas o di naman kaya siya ay nagbulag-bulagan dahil yan ay mga kakampi niya. So ang ating sigaw ngayon sa Black Friday protest, Marcos resign, tama na, sobra na, lumabas na po kayo. Ano ba yan? Nadadaig na naman tayo ng ating mga kapatid na Indonesians na nandun, nagwawala na sa kalye, nagsasabi, tama na ang korupsyon ng kanilang mga members of parliament. No? Nadaig na tayo ng mga South Koreans na pinakita na hindi po pwede na isang presidente madedeklara ng martial law and get away with it. At yung ating mga kapatid na Thais na nagtanggal na naman ng isang nakaupong prime minister. Ano ba naman mga Pilipino, tayo nagsimula ng people power, pero bakit ngayon, nalantaran ng korupsyon, nalantaran ng galit ng Pilipino, hindi pa rin kayo lumalabas sa lansangan, kinakailangan lumabas na po kayo. At Zaldico, umuwi ka na. Dahil habang ikaw ay nagtatago, Tito Bitiangco, lalong ang tao ay naniniwala na marami ka dapat talagang panagutan. Yan ang katotohanan. Habang hinahangaan ngayon ng taong bayan si Toby Tiangco at si Vico Soto at si Magalong, ang mga gaya mo kinasusuklaman. At ako'y nalulungkot. Nakilala ko yung maginoo at magalang at talaga naman pong tuwid na ama na si Delpin ko ay nagkaroon ng anak na madadawit sa ganitong mga iskandalo. Sa tingin ko po, malulungkot ang iyong ama sa mga balitang nakikita niya ngayon sa katunayan na nadawit ka dito sa flood control scandal dahil isa ka sa pinakamalaking na corner sa mga maanumalyang flood control projects. Hindi pa nga napapatunayan, ulitin ko yan, pero anong tinatago mo at kinakailangan ka magtago dyan sa Amerika? Medical. Sige nga, ahan ang iyong medical certificate at kinakailangan seryoso yan dahil ikaw, wala ka namang danger na ipapa-aresto ka, wala namang danger na ipakukontempt ka. Talagang ayaw mo lang sumagot. Lalo na ayaw mong sagutin yung mga tanong ni Toby Tiangco. Nasa ng proceedings ng small committee? Sino-sino mga nag-insert? Sino mga congressman ang nakinabang? At bakit ganun ka na lang kaimportante kitambaluslos that you got away with it? Ano ba yan? Kakonsyaba mo ba si Mr. Speaker? Kung kakonsyaba mo, magsalita ka na. Dahil alam naman namin na kung kakonsyaba mo ang tambaluslos, hindi ikaw ang most guilty. Baka po pwede ka pang magkaroon ng deal. Sa tingin mo ba may forever? Hahabul at hahabulin din kayo ng gulong na katarungan. At malapit na nga po yan. Kaya kung ako ikaw, umuwi ka na, spill the beans. Kahit papano, pangalagaan mo mabuting pangalan na ginawa ng iyong ama, na aking matalik na kaibigan na sa Delpin ko, huwag mong sirain ang kanyang napakabuting pangalan. Pwede ba yan, Zaldico? At least, alam mo naman na tama aking sinasabi. Talagang walang mapupula sa iyong ama. Napaka-gentle, napaka-humble, napaka-upright. Can you say the same thing about you? Di ko alam kung bakit naging iba ang takbo ng iyong kapalaran doon sa nakita mo naman sa iyong ama na napakamarangal ang pangalan at pamumuhay. Happy ka ba na kinasusuklaman ka ngayon? Happy ka ba na kapag tinitingnan ka, bagamat lahat ng karangyaan ay nasa iyo, talagang sinusunghalan naman ang pinanggalingan ng iyong mga kayamanan? Ay nako, ano na lang ang sasabihin mo sa mga anak pagdating sa pagkakataon na napatunayan na talagang meron kang pananagutan? Ano na lang ang sasabihin mo sa iyong ama kung siya'y nabubuhay na nadungisan ang mabuting pangalan ng iyong ama? Balik ka na sa Pilipinas, sumagot ka na, harapin mo
dahil wala namang magpaparusa sa iyo sa ngayon. Pero darating ang panahon, mahuhuli ka rin ng gulong ng katarungan. Mga kababayan, ha? Ulitin ko po, magtungo na po tayo sa EDSA. Sumapi na po tayo sa Black Friday protest. Bakit? Dahil unang-una, tama na, sobra na. Hindi po pwedeng wala sa tamang pag-iisip ang Pangulo. Dahil kung wala siya sa tamang pag-iisip, wala pong solusyon sa problema na hinaharap ng bayan, mataas sa presyo ng bilihin, mababang sweldo, korupsyon. At yung katunayan na dahil wala siya sa tamang pag-iisip, kinaladkad niya tayo sa kuko ng isang gyera na wala naman tayong kinalaman. Tama na, sobra ng korupsyon. Mantakin ninyo, 1 trilyon linamo ng mga buwaya sa unang 3 taon lamang ng administrasyon ng Marcos para sa flood control projects na naging dahilan kung bakit naging lawa ang buong Luzon. Tama na, sobra na. Dahil hindi tama na binabaliwala ng mga contractors ang ating batas at patuloy pong binibigay, ang patuloy pong linalamon ang mga budget na dapat sana ay napupunta para maibsan ang buhayan ng mga Pilipino. Magalit na kayo Pilipino, karapatan niyo po bilang mga mamamayang Pilipino, ipahiwatig ang inyong galit sa pamamagitan ng inyong presensya dyan sa EDSA at hindi po pwedeng hanggang internet lamang. Dahil ang internet, binabaliwala ng mga buhaya sa gobyerno. Dahil sa tingin nila, wala namang physical na presensya yung internet. Pues, ipakita ninyo ang inyong physical na presensya. Ipakita ninyong galit. Karapatan nyo po yan. Magsalita at isigaw. Marcos resign. Tama na. Sobrang. Galing po sa Dahig. Ito po yung spokes ng bayan. Nagsasabi, punta na po sa EDSA para sa Black Friday protest. Tama na. Sobra na. Marcos resign. I love you, Philippines. You're the only country that I have. You're the only country that I have. Salamat po.